Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso at magbubukas sa ating isipan. Sabi nila, ang pamilya ay isang kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan mo ang unti-unting sumisira sa iyong pagkatao? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng isang mapanlinlang na kapayapaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala, ang samyo ng sinangag at ang mahinang pag-itsa ng mga hotdog sa kawali, ang unang bumati sa umaga ni Tala. Unang araw ng bagong taon, isang panibagong simula. Iyon ang bulong niya sa sarili habang maingat na inihahanda ang almusal sa kanilang hapagkainan sa Baryo Gintulupa. Pilit niyang winawaksi ang anumang bakas ng kalungkutan mula sa mga nagdaang araw. Ngayon ang araw para sa pag-asa. Maayos na nakahanay ang mga plato. Ang kaping walang asukal para sa biyenan niyang si Perla, ang mainit na tsokolate para sa hipag niyang si Sinag, at ang paboritong kape 3-in-1 ng kanyang asawa, si Amihan. Bawat kilos niya ay may kasamang panalangin na sana, sa taong ito, matutunan na siyang tanggapin ng pamilya ng lalaking pinakasalan niya, na sana ang malamig na pakikitungo ni Perla ay mapalitan na ng kahit katiting na init. Lia, ang kape ko! Narinig niyang utos ni Han mula sa sala. Ngumiti si Lia. Kahit sa simpleng tawag na yon, nakakahanap siya ng kapanatagan. Si Amihan ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas. Nang magtipon na silang lahat sa hapag, ramdam ni Lia ang pamilyar na tensyon. Nakaupo si Perla sa kabisera ng mesa. Ang postura ay parang isang reyna. Ang mukha ay walang emosyon. Si Sinag naman ay abala sa kanyang cellphone, bahagya lang sumusulyap sa pagkain na inihanda niya. Si Amihan ay naupo sa tabi niya, ngunit ang mga mata nito ay nakaiwas, nakatuon sa pagkain. Isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Basag ni Lia sa katahimikan, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Walang sumagot. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Maya-maya, tumayo si Perla. Inaasahan ni Lia na kukuha ito ng tubig o isa pang tasa ng kape. Ngunit sa halip, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang mesa. Isang mamahaling leather wallet ang galit na inihagis ni Perla sa gitna ng hapag. Walang laman. Nasaan ang pera ko? Ang tanong ay malamig, matalim, at nakaturok. Hindi sa kahit sino, kundi direkta sa kanya. Natigilan si Lia. Po mama, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka nang magmamaang-maangan Tala. Sigaw ni Perla. Ang pangalan niya ay parang lason na lumabas sa bibig nito. Alam kong ikaw lang ang pumapasok sa kwarto ko para maglinis. 50,000 piso ang nawawala. Saan mo dinala? Bumilis ang tibok ng puso ni Lia. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang mukha. Mama, wala po akong kinukuha. Maniwala po kayo sa akin. Wow, Ate Lia, ang galing mo talagang umarte. Sabat ni Sinag, ibinaba ang cellphone at ngumisi ng mapanlait. Baka kailangan mo ng pera para sa bagong negosyo mo? Yung cafe na pangarap mo? Ganyan ka na ba kadesperada? Ang mga salita ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa kanya. Ang mga kamag-anak nilang naroon para sa selebrasyon ay nagbubulungan na. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. Si Amihan, ang asawa niya. Nakatingin siya rito. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Humihingi ng tulong ng saklolo ng kahit isang salita lang para ipagtanggol siya. Ngunit si Amihan ay nakayuko lang, nakatitig sa kanyang plato na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay
sa buong mundo. Hindi man lang siya magawang tignan. Ang mga kamay nito sa ilalim ng mesa ay bahagyang nanginginig at sa sandaling iyon may nabasag sa loob ni Leah. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit ang luhang iyon ay hindi dahil sa paratang, hindi dahil sa kahihiyan. Ito ay luha para sa pagkakanulo. Hindi ang paratang ang sumugat sa kanya, kundi ang katahimikan ng lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Sa katahimikan ni Amihan, narinig ni Leah ang hatol. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Itinuwid niya ang kanyang likod. Tumingin siya sa mga mata ni Perla. Pagkatapos ay kay Sinag at sa lahat ng mga kamag-anak na nakatingin sa kanya na may paghusga. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Bagkus ay malamig at puno ng bigat. May handa po akong patunay, deklara niya. At sa isang iglap, ang lahat ng bulungan ay natigil. Tingnan nating lahat kung sino ang tunay na magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang katahimikan sa loob ng silid-kainan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ni Perla kanina. Lahat ng mga mata, mapanghusga, mausisa, naguguluhan, ay nakatuon kay Leah. Ngunit ang kanyang paningin ay nakakadena sa iisang tao lamang, si Amihan. Nakatitig siya sa likod ng ulo ng kanyang asawa sa nakayukod nitong mga balikat at sa isang iglap, ang imahe ng kahinaan nito sa kasalukuyan ay nagmistulang isang portal. Hinihila ang kanyang isipan pabalik sa isang panahong puno ng tapang at mga pangako. Nasa dalampasigan sila sa Batangas. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang maalat na hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Lumuhod si Amihan sa kanyang harapan. Hawak ang isang maliit na kahon. Tala de la Vega, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Mula nang makilala kita, ikaw na ang naging bituin sa madilim kong kalangitan. Pangako, bubuo tayo ng sarili nating mundo. Isang tahanan na para lang sa ating dalawa. Isang lugar kung saan hinding-hindi ka naiiyak dahil poprotektahan kita sa lahat. Ang mga luhang pumatak sa mga mata ni Leah noon ay luha ng purong kaligayahan. Isinuot ni Amihan ang singsing sa kanyang daliri at niyakap siya ng mahigpit. Ibinubulong sa kanyang tainga ang mga salitang naging kanyang Biblia sa loob ng 3 taon. Ikaw at ako, laban sa mundo. Mahal ko. Isang matinis na pag-ubo mula kay Sinag ang pumunit sa kanyang alaala. Ibinabalik siya sa malamig at malupit na realidad ng hapagkainan. Ang mainit na yakap ni Amihan ay napalitan ng distansyang hindi masukat sa pagitan ng kanilang mga upuan. Ang pangakong proteksyon ay naging isang karuwagang hindi kayang takpan ng anumang pagyuko. Muli, bumalik ang kanyang isipan sa isa pang alaala. Hindi ito kasing tamis ng una, ngunit ito ang nagbigay linaw sa lahat. 1 taon pa lang silang kasal noon. Nagkamali siya ng pagluto ng sinigang. Hindi ito kasing asim ng gusto ni Perla. Pinagalitan siya nito sa harap ng mga katulong, sinabing wala siyang kwentang asawa at hindi marunong mag-alaga sa nag-iisang anak nito. Umiyak siya sa kanilang silid. Pumasok si Amihan, isinara ang pinto at niyakap siya mula sa likuran. Pagpasensyahan mo na si Mama Leah, bulong nito. Alam mo naman yun, maselan lang talaga. Huwag mo nang dibdibin. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Narinig niya ang pangakong yon ng paulit-ulit. Kapag pinaparinggan siya ni Sinag tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Kapag iniinsulto ni Perla ang simpleng pamilyang pinanggalingan niya. Palaging iyon ang sagot ni Amihan sa loob ng kanilang kwarto, sa dilim, kung saan walang ibang nakakarinig. Ako ang bahala. Pero kailanman,
Hindi siya nito ipinagtanggol sa liwanag. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang ako ang bahala ni Amihan ay hindi isang pangako ng proteksyon. Ito ay isang pakiusap na manahimik na lang siya. Isang paraan para takasan ang komprontasyon. Ang kalungkutan at panghihinayang na kanyang naramdaman kanina ay dahan-dahang nag-aapoy, nagiging isang malinaw at malamig na galit. Tumingin siya kay Amihan na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita niya sa mga mata nito ang takot, ang pagsusumamo na huwag na niyang ituloy. Ngunit huli na ang lahat. Ang babaeng nagmamakaawa para sa kanyang pagtatanggol kanina ay wala na. Kalmado niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay may bigat, may katiyakan. Naramdaman niya ang biglang paggalaw ni Amihan sa kanyang tabi na tila balak siyang pigilan, ngunit isang matalim na sulyap mula sa kanya ang nagpatigil dito. Bago niya i-play ang video, itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanyang asawa. Ang boses niya ay walang bahid ng kahit anong emosyon na lalong nagbigay ng kilabot sa lahat ng nakarinig. Bago ko ipakita ang video, may gusto ka bang aminin, Han? Ang tanong ni Leah ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa pandinig ni Amihan. May gusto ka bang aminin, Han? Nanlamig ang buong katawan niya. Ang kaninang ingay ng mga kubyertos at bulungan ay napalitan ng isang katahimikang naghihintay. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing wala. Pero ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang nasa cellphone na yon. Alam niya ang katotohanang malapit nang sumabog sa kanilang harapan. Isang hibla ng pag-asa ang kanyang pinanghawakan. Baka nagbabanta lang si Leah. Baka gusto lang siyang takutin. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa, isang apoy na hindi niya pa nakikita kailanman, alam niyang tapos na ang laro. Sa isang kilos na puno ng desperasyon, sinubukan niyang agawin ang cellphone mula sa kamay ni Leah. Leah, wag, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Ang boses ay basag, pero mas mabilis si Leah. Sa isang matalinong pag-iwas at ilang mabilis na pagpindot, ang screen ng kanyang cellphone ay lumitaw sa malaking smart TV sa kanilang sala. Nagsimulang umikot ang isang maliit na bilog. Naglo-load. Para kay Amihan, iyon ang pinakamahabang 3 segundo ng kanyang buhay. At pagkatapos, ang video ay nagsimula na. Walang audio sa simula. Ngunit ang mga imahe ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ang video, nakuha mula sa isang anggulo na nakatago sa isang bookshelf, ay nagpakita sa sala noong nakaraang gabi. Pumasok si Perla, lumingon-lingon na tila tinitiyak na walang tao. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang sariling wallet. Kinuha ang isang makapal na bungkus ng pera at maingat na isinilid iyon sa isang sobre na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay pumasok si Sinag at nag-usap sila ng pabulong. Kitang-kita sa video ang pagngisi ni Sinag at ang marahang pagtango ni Perla. Ang katahimikan sa silid kainan ay nabasag ng mga mahihinang hininga ng pagkabigla. Ang mukha ni Perla, na kanina'y puno ng galit at pagmamataas, ay unti-unting namutla, naging kasing puti ng mantel sa kanilang mesa. Si Sinag naman ay napanganga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Tumingin si Amihan sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang kapatid. Ang mga taong ipinagtanggol niya sa pamamagitan ng kanyang pananahimik ay inilantad na ngayon bilang mga sinungaling. At siya, sa kanyang karuwagan, ay naging kasabwat. Bumalik ang tingin niya kay Leah. Nakatayo ito, tuwid, na para bang isang reynang naglalabas ng kanyang hatol. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang natira na lang ay isang malamig at hindi matitinag na resolusyon. Tapos na tayo, Amihan, deklara ni Leah. Ang boses niya ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan.
Tapos na ang pagiging martir ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Lia, hindi. Pakiusap. Kasalanan mo to, kuya. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa sandali. Lahat ay napalingon kay Sinag na ngayon ay nanginginig sa galit at takot habang nakaturo kay Amihan. Sabi ko sa'yo, siguraduhin mong nasira lahat ng kamera. Bakit yan lang ang pinakialaman mo? Isang panibagong bugso ng nakakayanig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang akusasyon ni Sinag ay hindi sinasadyang nagbunyag ng isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Tumingin si Lia kay Amihan at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Hindi lang pagtataksil, kundi pakikipagsabuatan. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang sulok ng mesa, isang teenager na pinsan ng tahimik na nakatutok sa kanyang cellphone. Kanina pa niya kinukuhanan ng video ang buong pangyayari. Sa huling sigaw ni Sinag, mabilis niyang tinapos ang recording, nag-type ng maikling caption, Family Feud Level 9999 sa bagong taon, at walang pag-aalinlangang pinindot ang post. Ang apoy na sinimulan sa loob ng bahay ng mga Sarmiento ay malapit ng kumalat sa buong mundo. Hindi pa man tuluyang nakakaalis si Lia sa kanilang bahay, dala ang isang maliit na maleta at ang dignidad na buo niyang nabawi. Nagsimula ng umulan ng mga notifikasyon sa cellphone ni Perla. Noong una, inakala niyang mga pagbati lang yon para sa bagong taon. Ngunit ang mga mensahe ay mula sa kanilang mga kamag-anak, iisa ang tanong. Tita, ano ang video to? Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Perla ang link na ipinadala ng kanyang pamangkin. At doon, sa screen ng kanyang mamahaling telepono, pinanood niya ang kanyang sariling kahihiyan. Ang video ay malinaw. Ang kanyang pagkilos, ang bulungan nila ni Sinag, ang pagngisi ng kanyang anak na babae. Lahat ay nakahain para sa publiko. Sa ilalim ng video, bumubuhos ang mga komento. OMG, grabe si mother-in-law. Demonyo. Kawawa naman yung asawa. Ang ganda pa naman niya. Hiwalayan mo na yan, girl. Sarmiento, di ba sila yung may-ari ng Maningning Gems? I-boycott na yan. #Justice for Lia Nando Ma. Cancel Maningning Gems. Ang bawat salita ay parang matatalim na bubog na sumusugat sa kanyang pagkatao. Hindi ito maaari. Ang pangalang Sarmiento na iningatan niya at itinayo mula sa pagiging isang simpleng alahera hanggang sa maging simbolo ng luho sa Baryo Gintulupa, ay dinudungisan ngayon ng mga taong hindi niya kilala. Sa isang iglap, ang kanyang takot ay naging purong galit. Mga walang hiya, mga tsismosa, mga inggitera. Sigaw niya sa kawalan, ibinato ang cellphone sa malambot na sofa. Mama, anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Sinag. Ang kaninang tapang ay naglaho na parang bula. Ngunit hindi si Sinag ang kailangan ni Perla. Hinarap niya ang kanyang anak na lalaki, si Amihan, na nakatayo malapit sa pinto, tulala, at walang reaksyon. Nilapitan niya ito at dinuro. Ikaw, kasalanan mo to. Singhal niya, ang bawat salita ay may kasamang paninisi. Kung sinunod mo lang ang sinabi ko, kung sinira mo lang lahat ng kamera, hindi sana tayo umabot sa ganito. Isa kang inutil, walang silbi, parehas kayo ng ama mo. Walang sagot mula kay Amihan. Ang blankong ekspresyon nito ay lalong nagsindi sa galit ni Perla. Biglang tumunog ang telepono ng kanilang tindahan na nakakonekta sa telepono ng bahay. Sinagot ito ni Perla, handang isigaw ang kanyang galit sa kung sino mang tumatawag. Maningning Gems, anong kailangan nila? Sagot niya ng pagalit. Magnanakaw! Sigaw ng isang boses mula sa kabilang linya. Isusoli ko ang binili kong engagement ring sa inyo. Ayokong may bahid ng kamalasan ng pamilya ninyo ang kasal ko. At ibinaba ang telepono. Sunod-sunod ang tawag, mga kanseladong order, mga banta, mga mura.
Ang Facebook page ng Maningning Gems ay binaha ng angry reacts at mga one-star review. Ang kastilyong itinayo ni Perla sa loob ng 30 taon ay guguho sa loob lamang ng ilang oras. Sa gitna ng kaguluhan, nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sa pagod at pagkataranta, sinagot niya ito. "Hello? Perla," sabi ng isang malamig at pamilyar na boses ng lalaki sa kabilang linya. "Napanood ko ang drama ng pamilya mo sa internet. Sikat ka na." Nanigas si Perla. Kilala niya ang boses na yon. Iyon si Mang Tonyo, ang taong nagpautang sa kanya ng 2 milyong piso para ipantapal sa nalugi niyang pera sa mahjong. "Tonyo," halos pabulong niyang sabi, "bukas ang usapan natin sa bayaran, di ba?" Patuloy ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Itong iskandalo ninyo, masama para sa negosyo, Perla. Mahihirapan kang magbenta ng mga alahas mo niyan at mahihirapan kang bayaran ako." Naramdaman ni Perla ang pagdaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. "Ayusin mo to," utos ni Tonyo, bago magbaba ng isang huling babala. "O kami ang aayos sa'yo." Ibinaba ng lalaki ang tawag. Binitawan ni Perla ang cellphone. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang kahihiyan sa social media ay isa lamang problema. Ang tunay na panganib ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang bigat na parang nakadagan sa dibdib ni Leah sa loob ng 3 taon ay biglang nawala. Nang isara niya ang pinto ng bahay ng mga Sarmiento sa kanyang likuran, para siyang unang beses na nakahinga ng malalim. Ang hangin ng bagong taon ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang bawat hakbang niya palayo sa Baryo Gintulupa ay isang hakbang papalapit sa kanyang sarili. Ang tanging lugar na naisip niyang puntahan ay ang maliit na apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara. Si Clara, na mula pa noong una ay hindi na nagustuhan si Amihan at ang pamilya nito. Si Clara, na makailang beses na siyang sinabihan, "Leah, umalis ka na dyan, hindi ka nila deserve." Nang buksan ni Clara ang pinto at makita si Leah na may dalang maliit na maleta at may mga tuyong bakas ng luha sa pisngi, wala itong sinabi. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako at sinabi ko na sa'yo sa iisang pagkakataon." Sa loob ng apartment ni Clara, na puno ng mga libro at amoy ng bagong lutong kape, unti-unting humupa ang galit at adrenaline sa sistema ni Leah. Ang natira ay isang malawak at nakakabinging kawalan. 3 taon. 3 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya sa isang pamilyang hindi siya kailanman itinuring na kapamilya. At sa isang lalaking ang mga pangako ay kasing babasagin pala ng salamin. "Nakita ko na ang video," sabi ni Clara habang inaabutan siya ng isang mainit na tasa ng tsa. "Pinag-fiestahan na sa buong Pilipinas. Kumusta ka?" "Okay lang ako," sagot ni Leah. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Hindi ako okay, pero magiging okay din ako." Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. "Pakiramdam ko, magaan." "Good," sabi ni Clara. Umupo sa tapat niya. "That's the first step. Bukas, samahan kita sa kakilala kong abogada. Isang magaling na abogada. We will file for annulment or whatever is fastest. Kailangan mong makuha ang nararapat para sa'yo." Tumango si Leah. Ang salitang abogada ay nagbigay sa kanya ng isang konkretong bagay na pagtutuunan ng pansin. Kailangan niya ng plano, kailangan niyang kumilos. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa guest room ni Clara, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng pagod, may bago sa kanyang tingin. Isang kislap ng katatagan. Isang ningning na matagal nang nawala. Natabunan ng mga taon ng pagtitiis at pagpaparaya. Naalala niya ang sigaw ni Sinag kanina. "Sabi ko sa'yo,
Siguraduhin mong nasira lahat ng kamera. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kamera sa sala na ginamit niyang ebidensya ay isang maliit na spy camera na binili niya online at ikinabit 2 linggo na ang nakalipas. Mayroon siyang kutob. Isang pakiramdam na may hindi tama sa tuwing nawawalan ng mga maliliit na bagay si Perla at siya ang laging napagbibintangan. Ngunit ang tinutukoy ni Sinag ay iba pa. Ang tinutukoy nito ay ang CCTV system ng bahay. May isa pang kamera sa kusina. At naalala niya, 3 araw bago ang bagong taon, sinabi ni Amihan na bigla na lang itong nasira. Hayaan mo na, mahal. Papatingnan ko pagkatapos ng holidays, sabi nito noon. Ang casual na kasinungalingang yon na binaliwala niya noon ay bumalik ngayon na parang isang sampal. Hindi lang pala na nahimik si Amihan, hindi lang siya naging duwag, naging kasabwat siya. Sa realisasyong yon ang natitirang pagmamahal o awa na nararamdaman niya para kay Amihan ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen, ngunit alam niya kung sino iyon. Si Amihan. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin ba, ngunit isang text message ang sumunod. Lia, mag-usap tayo. Pakiusap. May kailangan kang malaman na hindi mo nakita sa video. Napangisi si Lia ng mapait. Mayroon pa ba? Mayroon pa bang kasinungalingan na hindi niya narinig o panlulokong hindi niya nalaman? Pumayag si Lia na makipagkita, ngunit sa kanyang mga kondisyon. Isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa labas ng kanilang subdivision. Sa gitna ng maraming tao. Sa liwanag. Hindi na siya muling papayag na harapin si Amihan sa dilim. Nauna siyang dumating. Kalmado siyang umorder ng isang itim na kape at naupo sa isang mesa sa sulok kung saan kitang-kita niya ang pinto. Bawat paghigop niya sa mainit at mapait na kape ay isang paalala sa sarili na manatiling matatag. Hindi siya naroon para makipag-ayos. Naroon siya para sa isang kumpirmasyon. Dumating si Amihan makalipas ang 10 minuto at ang itsura nito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Gusot ang damit, hindi nakapag-ahit. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito na sumisigaw ng ilang gabing walang tulog. Para itong isang gusaling gumuho, ngunit wala nang kahit anong awa na natira sa puso ni Lia para rito. Lia, sabi nito. Ang boses ay paos nang maupo ito sa kanyang harapan. Salamat sa pagpunta mo. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Patawarin mo ako. Halos pabulong na sabi ni Amihan. Ang mga mata ay nagsusumamo. Lia, alam kong nagkamali ako. Nadala lang ako ni Mama. Alam mo naman si Mama, kapag may gusto siya. Hindi ko siya kayang tanggihan. Pero maniwala ka, ang pagmamahal ko sa'yo, yun ang totoo. Ikaw ang mahal ko. Ang mga salitang mahal kita na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong ingay na wala ng kahulugan. Hindi kumurap si Lia. Ang kanyang mga mata ay parang isang hukom na naghihintay sa huling salita ng nasasakdal. Tapos ka na ba sa mga kasinungalingan mo? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Natigilan si Amihan. Hindi ako nagsisinungaling. May isa pang kamera sa kusina. Putol ni Lia sa sasabihin nito. Ang boses niya ay kasing talim ng kutsilyo. Ang CCTV ng bahay. Bakit biglang nasira yun 3 araw bago ang bagong taon? Ang kulay sa mukha ni Amihan ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Ibinaling nito ang tingin sa ibang direksyon. Umiiwas sa matalim na titig ni Lia. Hindi ko alam. Baka nagkataon lang. Tumingin ka sa akin, Amihan. Utos niya. Ang boses ay naglalaman ng awtoridad na ngayon lang nito narinig mula sa kanya. At sabihin mo ulit yan.
Dahan-dahang lumingon si Amihan. Sa mga nanginginig na mata nito, nakita ni Leah ang sagot. Ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa. Kahit katiting na nagkamali lang siya ng hinala, ay tuluyan ng nadurog. Ako. Nagsimulang umamin si Amihan. Ang boses ay basag na. Inutusan ako ni Mama. Sabi niya. Sabi niya ayusin ko para walang ebidensya. Akala ko isang maliit na leksyon lang. Isang biro para matakot ka lang. Hindi ko alam na abot sa ganito. Maniwala ka sa akin, Leah. Isang maliit na leksyon. Ang kahihiyan niya. Ang pagwasak sa kanyang dignidad sa harap ng buong angkan. Ang sakit ng kanyang pagkakanulo. Para kay Amihan, iyon ay isang maliit na leksyon lamang. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Leah ang lahat. Ang kanyang kaaway ay hindi lang si Perla o si Sinag. Ang pinakamalaking pagkakanulo ay hindi ang kanilang mga sigaw, kundi ang pabulong na pagsang-ayon ng kanyang sariling asawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Wala nang galit sa kanyang dibdib. Wala nang sakit. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Tumingin siya sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, isa na lang itong estranghero. Hindi lang ang tiwala ko ang pinatay mo, Amihan. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng bigat ng isang pinal na hatol. Pinatay mo rin ang lahat ng alaala na minsan minahal kita. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon kahit minsan. Iniwan niya si Amihan Sarmiento sa gitna ng coffee shop, mag-isa sa pagkawasak na siya mismo ang lumikha. Ang pag-alis ni Leah sa coffee shop ay parang pag-alis ng kaluluwa sa katawan ni Amihan. Naiwan siyang nakatitig sa tasang walang laman. Ang mga huling salita ni Leah ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Pinatay mo rin ang lahat ng alaala na minsan minahal kita. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala roon. Ang alam lang niya, nang tumayo siya, ang kanyang mga binti ay parang hindi sa kanya. Nagmaneho siya pauwi, ngunit ang mga pamilyar na kalye ng Baryo Gintulupa ay parang isang dayuhang lugar. Ang kastilyong itinayo nila, ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga pangarap, ay gumuho na. At siya mismo ang nagbigay ng huling tulak. Imbes na umuwi, dumaan muna siya sa Maningning Gems. Ang tindahan na dati simbolo ng kanilang karangyaan ay tila isang bahay pagluluksa. Walang customer. Ang dalawang natitirang tauhan nila ay nakaupo lang sa likod ng counter, nagbubulungan, at tumigil lang nang makita siyang pumasok. Sir Han, bati ng isa, ang boses ay alanganin. May dalawa na pong nag-submit ng resignation letter kaninang umaga. Tumango lang si Amihan. Hindi na siya nagulat. Tumingin siya sa mga salaming estante na puno ng mga komikinang na alahas. Dati, ang mga ito ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, para lang itong mga piraso ng salamin mula sa isang basag na salamin. Maningning, ngunit walang halaga. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang pinunit ng isang sigaw mula sa opisina ng kanyang ina. Hindi ko problema kung bumagsak ang negosyo ninyo. Bayaran ninyo ang utang ninyo sa akin. Sigaw ni Perla sa kausap nito sa telepono. Pumasok si Amihan. Nakita niya ang kanyang ina, si Perla, na hindi na ang reynang kilala niya. Ang mukha nito ay puno ng takot at desperasyon. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang telepono at sa kanya ibinaling ang galit. Saan ka galing? Nakipagkita ka sa babaeng yon, ano? Tignan mo ang ginawa niya sa atin. Wasak na tayo. At ikaw, wala kang ginawa, kundi panoorin siyang sirain tayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na gumana ang takot niya kay Perla. Ang sakit ng pagkawala ni Leah ay mas matindi kaysa sa takot niya sa galit ng kanyang ina.
Tama na ma, sabi niya. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Hindi si Lia ang sumira sa atin. Tayo, ikaw, at ako. Tayo ang sumira sa sarili natin. Nanlaki ang mga mata ni Perla. Anong sinabi mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sa pamilyang ito, ako pa ang sisisihin mo? Ginawa para sa akin? O para sa pangalan ninyo, ma? Sagot ni Amihan. Ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng kumawala. Kailan niyo ba ako tinanong kung ano ang gusto ko? Kailan niyo ba tinuring si Lia bilang tao at hindi bilang isang palamuti sa pamilya natin? Ang buong buhay natin ay isang malaking kasinungalingan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amihan. Ngunit hindi na niya ito naramdaman. Iniwan niya ang kanyang ina na natigilan sa opisina at umakyat siya sa kanilang kwarto. Ang kwartong dati puno ng halakhak at init ni Lia. Ngayon, ang kalahati ng aparador ay wala ng laman. Ang side table ni Lia ay wala ng mga libro at cream. Ang amoy ng shampoo ni Lia ay unti-unti nang nawawala. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay masakit. Dito niya unang naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang kakampi, ang kanyang konsensya, ang nag-iisang tao na nakakita ng kabutihan sa kanya sa kabila ng kanyang mga kahinaan. At ipinagkanulo niya ito. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na katok sa kanilang gate ang yumanig sa buong kabahayan, sinabayan ng sigaw ng isang lalaki. Sarmiento, lumabas kayo dyan! Bayaran niyo ang utang niyo! Napapikit si Amihan. Ang mga buwitre. Sumilip siya sa bintana at nakita ang dalawang malalaking lalaki na walang tigil sa pagwawala sa labas. Pinagtitinginan na sila ng kanilang mga kapitbahay. Ang huling piraso ng kanilang dignidad ay winawasak na ngayon sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang kasambahay ang kumatok at pumasok sa kanyang silid, nanginginig at may dalang isang sobre. Sir, may nag-abot po, galing sa korte. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Amihan ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang formal na dokumento ang naglalaman ng mga salitang tuluyan nang wawasak sa kanya. Petition for Annulment of Marriage, Tala de la Vega versus Amihan Sarmiento. Opisyal na. Ito na ang katapusan. Ang pagkakaroon ng isang mahusay na abogada at ang legal na proseso ng annulment ay nagbigay kay Lia ng isang matibay na balangkas na pinanghahawakan. Sa umaga, abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang legal team, sa paghahanda ng mga dokumento, at sa pagpapatatag ng kanyang kaso. Ang mga gawaing ito ay nagsilbing kanyang kalasag. Pinoprotektahan siya mula sa sakit na nag-uumapaw kapag wala siyang ginagawa. Ngunit ang gabi ay ibang usapan. Kapag ang araw ay nagpaalam na at ang tanging kasama na lang niya ay ang katahimikan ng guest room ni Clara, doon bumabalik ang lahat. Ang mga alaala, hindi lang ang masasama, kundi pati na rin ang masasaya, ay parang mga multo na dumadalaw sa kanya. Naaalala niya ang tawa ni Amihan, ang paraan nito ng paghawak sa kanyang kamay, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang sakit ng pagkakanulo ay hindi isang matalim na saksak na naminsan lang. Ito ay isang sugat na patuloy na kumikirot, lalo na sa mga sandali ng pangungulila. May mga gabing napapahagulgol na lang siya sa unan, nagtatanong sa sansinukob kung bakit kailangang maging ganito kasakit. Isang gabi, habang hindi makatulog, binuksan niya ang kanyang maleta para ayusin ang mga natitirang gamit niya. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang luma at makapal na notebook. Ito ang kanyang dream journal. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay, mga drawing, mga clippings mula sa mga magazine. Doon nakasulat ang lahat ng plano niya para sa isang maliit na coffee shop. Ang pangalan, Hiraya Cafe.
Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay natutupad. May mga floor plan doon na siya mismo ang gumuhit. May listahan ng mga posibleng supplier ng kape mula sa Cordillera. May mga recipe ng mga pastry na sinubukan niyang i-develop. Ito ang pangarap na tinalikuran niya nang pakasalan niya si Amihan. Ipinangako niya sa sarili na uunahin niya ang pamilya. Ipinagpaliban niya ang kanyang sariling mga mithiin para suportahan ang negosyo ng mga Sarmiento. At sa paglipas ng panahon, ang notebook ay nalibing na sa ilalim ng kanyang mga gamit, kasama ng kanyang mga nakalimutang pangarap. Habang binabasa niya ang bawat pahina, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng panghihinayang, hindi para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa nawalang panahon at para sa sarili niyang kinalimutan. Umupo siya sa sahig, kinuha ang album ng kasal nila ni Amihan na isinama niya sa kanyang mga gamit. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Ang nakangiting babae sa mga larawan ay parang ibang tao. Isang babaeng puno ng pag-asa, walang kamalay-malay, sa hinaharap na naghihintay. Dahan-dahan, pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng makintab na papel. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang iyak. Hindi ito iyak ng pangungulila para kay Amihan. Ito ay isang iyak ng pamamaalam. Pamamaalam sa babaeng minsan siyang naging. Ang babaeng martir, ang babaeng nagbubulag-bulagan. Iyak ito para sa 3 taon na nasayang. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Isinara niya ang album. Hindi na niya kailangang tingnan pa ito. Kinuha niya muli ang kanyang dream journal at isang ballpen. Sa isang blankong pahina, nagsimula siyang magsulat muli. Binago niya ang ilang mga detalye sa floor plan. Nagdagdag siya ng mga bagong ideya para sa menu. Sa bawat salitang isinusulat niya, sa bawat linyang iginuguhit niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay nagsimulang mag-alab muli. Maliit sa simula, ngunit mainit at puno ng pag-asa. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw. Isang ngiti na hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Diaz ang kanyang abogada. "Leah, magandang gabi?" Sabi ng abogada sa kabilang linya. Ang boses ay professional at direkta. "I just received the court schedule. The final hearing is set. It's time to face them one last time." Huminga ng malalim si Leah. Isinara niya ang kanyang journal. Handa na siya. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat tunog, ang mahinang pag-ubo, ang kaluskos ng papel, ang pag-click ng ballpen ay tila 10 beses na mas malakas. Nakaupo si Leah sa tabi ng kanyang abogada, si Attorney Diaz. Nakasuot siya ng isang simpleng cream-colored blazer at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong magkapatong sa kanyang kandungan. Walang bakas ng galit o pagnanais na gumanti sa kanyang mukha. Ang naroon lang ay isang malalim na kapayapaan at determinasyon. Sa kabilang panig ng silid, ang pamilya Sarmiento ay isang larawan ng pagkawasak. Si Perla, na laging nakasuot ng mga kumikinang na alahas at damit, ay mukhang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na bagay sa nangalumatan niyang mga mata at pagod na mukha. Si Sinag ay nakayuko. Itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok, tila nais maging invisible. At si Amihan. Si Amihan ang pinakamasakit tingnan sa lahat. Payat, gusot ang barong, at ang mga mata ay walang buhay. Nakatitig lang ito sa sahig na tila doon nakasulat ang lahat ng kanyang mga pagsisisi. Sila ang imahe ng isang kastilyong gumuho at ang mga dating hari at reyna nito ay naiwang nakaupo sa gitna ng mga abo. Nang tawagin ng huwes si Perla para sa kanyang pahayag, dahan-dahan itong tumayo.
Sa isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang anumang natitira sa kanilang dangal, sinubukan niyang gamitin ang sandatang palagi niyang ginagamit, ang pag-arte. Your Honor, nagsimula si Perla. Ang boses ay nanginginig at puno ng mga artipisyal na luha. Nagkakamali po ang lahat ng tao. Inaamin ko po, nagkamali ako bilang isang ina. Ang tanging hangad ko lang naman po ay protektahan ang aking anak. Mahal na mahal ko po si Amihan. At si Leah, itinuring ko rin siyang tunay na anak. Hindi na napigilan ni Leah. Sa unang pagkakataon, pinutol niya ang sinasabi ng kanyang biyenan, ngunit ginawa niya ito ng may paggalang. Your Honor, with all due respect, mahinahon niyang sabi, tumatayo ng dahan-dahan. Ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay pumuno sa buong silid, pinatahimik ang nagsisimulang drama ni Perla. Hindi na po ito tungkol sa mga pagkakamali. Ang paninirang puri, ang pagnanakaw ng kapayapaan, ang paulit-ulit na pang-aabuso sa emosyon, hindi po yon pagkakamali. Iyon po ay mga desisyon, mga paulit-ulit na pagpili na manakit ng kapwa. Tumingin siya sa pamilya Sarmiento, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nakaligtas. Ginugol ko ang 3 taon ng buhay ko sa pagsusubok na maging karapat-dapat sa pangalan ninyo, sa pag-asang balang araw ay matatanggap ninyo ako. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang halaga ko ay hindi nanggagaling sa apelyidong Sarmiento. Hindi ito nasusukat sa kinangnang maningning-maningning gems. Ang halaga ko ay nasa akin at matagal ko na itong ipinagkait sa sarili ko para lang sa inyo. Ang kanyang mga mata ay lumipat at sa wakas, tumitig siya ng diretso kay Amihan. Ang sakit, ang galit, ang pagmamahal, lahat ng yon ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malinaw at malungkot na katotohanan. At para sa Johan, sabi niya, ang kanyang boses ay lumambot. Ngunit nanatiling matatag. Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para makalaya na ako. Sana mahanap mo ang tapang na maging isang tunay na lalaki, pero hindi na sa tabi ko. Pagkatapos noon, umupo si Leah. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa korte. Walang nangahas na magsalita. Maging ang huwes ay tila natigilan sa bigat ng kanyang mga salita. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ang huwes. Ang kanyang boses ay formal, ngunit may bakas ng pag-unawa. Tiningnan niya ang mga ebidensya, ang video, ang mga testimonya. Malinaw ang lahat. Having reviewed all the evidence presented and considering the testimony given, this court finds merit in the petition. Itinaas ng huwes ang kanyang maliit na maso. The petition for annulment is hereby granted. Tok. Ang tunog ng pagpukpok ng maso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na kasing linaw ng pagputok ng kadena. Dahan-dahang huminga ng malalim si Leah. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang napakabigat na bato na matagal na niyang pinapasan ay sa wakas ay naalis na. Tapos na. Malaya na siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang samyo sa hangin ay hindi na amoy ng tensyon at hinanakit, kundi amoy ng bagong giling na kape, ng bagong lutong cinnamon rolls, at ng matamis na simula. Sa isang maliit at tahimik na kalye, malayo sa karangyaan ng Baryo Gintulupa, isang maliit na pinto na may nakasabit na sign na gawa sa kahoy ang bumubukas, Hiraya Cafe. Sa loob, ang lugar ay puno ng init at buhay. Maliliit na lamesang gawa sa kahoy, mga halamang nakasabit sa bintana, at mga libro sa isang estante sa sulok. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga litrato, hindi ng mga taong may pekeng ngiti, kundi ng mga tanawin sa Pilipinas, mga larawang kinunan mismo ni Leah sa kanyang mga paglalakbay bago siya ikasal. Nakatayo sa likod ng counter si Leah. Suot ang isang simpleng apron at isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi.
Siya mismo ang kumukuha ng order. Siya ang nagtitimpla ng kape at siya ang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga customer na unti-unti na niyang nagiging mga kaibigan. Isa pang slice ng carrot cake, Leah, the best sa buong mundo. Sigaw ng isang regular customer mula sa kanyang lamesa. Coming right up, Mrs. Santos, sagot ni Leah. Ang kanyang tawa ay malaya at magaan. Umupo si Clara sa isa sa mga upuan sa tapat ng counter. Hawak ang isang tasa ng kapeng si Leah mismo ang nagtimpla. Alam mo, friend, sa tuwing nakikita kitang ganito, parang gusto kong magpadala ng fruit basket sa mga Sarmiento. Natawa si Leah. Huwag naman. Baka isipin pa nila may lason. Speaking of, sabi ni Clara, ang tono ay naging mas seryoso. Narinig ko sa isang dati nilang supplier. Bangkarote na daw talaga ang Maningning Gems. Sinara na last month. At yung bahay sa Gintulupa, for sale na. Kailangan nilang bayaran ang mga utang nila, lalo na yung kay Mang Tonyo. Sandaling natigilan si Leah. Ang balita ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa kanya, hindi rin ng awa. Ang naramdaman niya ay isang tahimik na pagtanggap na para bang nabasa niya ang huling pahina ng isang napakakapal at napakagulong libro. Tapos na, sarado na, wala nang kinalaman sa kanya. Ganoon talaga siguro. Mahinahon niyang sabi. Lahat ng bagay may katapusan. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Clara. Oh, tama na yan. Pag-usapan natin yung bago mong manliligaw. Sa gitna ng kanilang tawanan, napatingin si Leah sa labas ng salaming bintana ng kafe. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng isang puno, may isang lalaking nakatayo. Payat. Magulo ang buhok. Nakatingin sa direksyon ng kanyang kafe. Si Amihan, nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Nakita ni Leah sa mga mata nito ang lahat, ang pagsisisi, ang panghihinayang, ang isang buhay na nawala. Nakita ni Amihan sa kanya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng masaya, payapa, at buo. Kahit wala siya, dahan-dahang tumalikod si Amihan at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng isang hinaharap na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sinundan lang siya ng tingin ni Leah hanggang sa mawala ito sa paningin. Huminga siya ng malalim, hindi ng kalungkutan, kundi ng huling pamamaalam. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang kafe, nag-isa na lang si Leah sa loob. Pinunasan niya ang mga lamesa, inayuwi ang mga upuan. Tumayo siya sa gitna ng kanyang munting pangarap. Ang mahinang ilaw mula sa labas ay tumatama sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kwarto, hindi na ang babaeng nagmamakaawa para sa pagtatanggol. Ang nakita niya ay isang babaeng may sariling liwanag. Tala. Isang bituin. Hindi niya kailangan ng ibang tao para magningning. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang liwanag sa loob ng kanyang sarili. At iyon, higit sa lahat, ang kanyang tunay na tagumpay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala. Isang kwento ng sakit, katatagan, at muling pagbangon. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi kailanman matatagpuan sa pagpaparaya, sa pang-aabuso, o sa pagtitiis sa ngalan ng kapayapaan na ikaw lang ang bumubuo. Ito ay matatagpuan sa pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili, na ipagtanggol ang sariling dignidad, at na bumuo ng isang buhay kung saan ang iyong kapayapaan at kaligayahan ang siyang pundasyon. Minsan, ang pinakamatapang na uri ng pag-ibig ay ang kakayahang maglakad palayo sa lahat ng sumisira sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Tala. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula rito. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod?
I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!